Hello, what's up? This is Scotman back again for another video. This time may i-feature lang tayo na dashcam, which is napaka-importante na ngayon. Tingin ko isa na to sa mga necessity ngayong panahon na to, lalo kung may motor ka, lalo kung may kotse ka, or even e-bike. Actually, pwede rin sa e-bike. Kasi dati yung isang na-feature ko na dashcam dito sa channel is nilagay ko siya para sa isang e-bike ko. You know, for protection din yun. Just in case na ma-involve ka sa isang accident or something, di ba? Mabuti na merong dashcam, may ebidensya, ika nga may panlaban. So anyway, this one is pinadala sa atin actually is dalawa, M310 at A510 set, pero umpisahan muna natin dito sa M310. Siguro sa ibang video na lang tong isang to, kala ko isa lang sila, yung pala dalawa pala ito. So dito muna tayo sa M310 para basic lang muna. So tingnan natin kung maganda ba ang quality nito at ka-recommend ba, okay? So, again, real talk tayo rito. Kahit pinadala nila sa atin to, yes, pinadala po nila ito, pero hindi po tayo bayad, wala pong kontrata. So, wala silang karapatan para diktahan kung ano ang sasabihin ko at kung ano ang findings ko habang ginagamit ko ito. Okay? So, unbox na natin. Expectations muna. Okay, dashcam, M310, 5 volts, 2 amps. So, this is 10 watts. So, mababa lang kanya. Pwede na to actually kahit power bank lang. Ikabit mo na sa power bank to, pwede na. Capacity is 300 mAh. Ang resolution niya is 1.5K nga yata to. Up to 130 degree field of view at f2.0 lang. So, I'm not really sure kung okay siya sa low light kasi f2.0 lang. Ito na nga. Meron tayong manual, some transparent sticker, and another sticker ulit. Ooh! So meron siyang car charger, you know, USB type A. So pwede na i-direct nga pala ito. Hindi mo na kailangan dito ng electrician para lang i-set up sa kotse mo. Pwede isaksak na lang diretso sa kotse. Actually, may ganito siya. At yung cable niya, this is type C to type A. Okay, pandikit. Hindi siya 3M, pero I hope madikit ito. Parang spatula type, siguro pang tanggal kung ililipat mo siya ng pwesto once na naidikit mo na. At syempre, yung mismong dashcam. You know, okay, this is nice. Kung napapansin nyo, wala tayong screen dito. So, I hope meron siyang app na pwedeng i-view. Otherwise, medyo komplikado. Kukunin mo pa yung micro SD card para lang i-view kung ano yung nandun na i-record niya. No, but ganito lang siya kasimple. Bali, ito yung ididikit sa windshield ng kotse. Didikit siya doon. Yan. So, yun lang. Wala na. Okay, wala na. So, ito po ang kasama sa box. You know. So, test na natin. Kakabit ko na ito sa kotse. Okay, bago pala tayo magtuloy, inform ko lang kayo, meron nga siyang app. Very good. And meron siya both sa Android and iOS. So, see? Meron. So, pwede natin gamitin kung iPhone user ka or Android user ka. Okay po, meron po. Also, if gusto nyo po pala na magkaroon din kayo ng surveillance habang naka-park, syempre, pag naka-off ang makina kasi usually namamatay na kung naka-USB lang siya. Using this USB. Install nyo tong hardwire kit. This is the UP03. Mi-Drive UP03. This is sold separately. This is the hardware kit. This is for the surveillance. Okay, ang mangyayari nito is every time na may dumadanggi or to nag-i-stay na matagal sa harap ng kotse nyo is i-record niya po yan kagaya nakikita niya sa screen. Okay? May ganun po siyang option. Again, this is sold separately. So, maalala ko lang, no, meron dito pala sa settings, meron po siyang voice control which ito mga pwede mong sabihin na ito-turn on nyo po yan para habang nagda-drive kayo, pwede nyo po siyang tusan like turn on audio, turn off audio. Every time na may ting, yung ganong, may tone na ganon, sabihin narinig niya at gagawin niya yung inutos mo. Take photo. Balikan ko kayo. Setup ko lang talaga. So, una sa lahat, meron tayo nitong anti-static film. And of course, sinaksa ko na rito yung kanyang car charger adapter. Again, entry level lang po ito na dashcam. Kung gusto niyo lang talaga muna magkaroon for your, you know, safety, or hindi muna kayo willing gumastos ng malaki sa dashcam, test ko muna. Lalo na sa part 2 kasi wala pa akong dashcam. Ang gamit ko lang currently is itong 360. Tatlong battery ko rito, kaya niya lang hanggang 2 hours, 2.5 hours. So kapag long ride, useless na rin to. So mas maganda pa rin na meron talagang dashcam na continuous yung charging, yung power, kasi hanggat umaandar yung kotse, meron pa rin siyang charge at nag-charge pa rin siya. So punasan natin maigi lang yung pagdidikitan nitong static film. Didikit na siya. Ngayon didikit naman natin tong camera. Again, okay lang to na kahit anong posisyon kasi na, ano naman siya, na-adjust naman siya. So kahit ano dyan, basta make sure lang na hindi sa tint. Anyway, tanggalin na natin to. Dami ko sinasabi. Okay, tanggalin na natin sa gitna syempre. Saksakan natin ito. Tapos install po tayo ng app sa Google Play Store. Itong 70 My App na to. Kung na-install nyo na, good. Please connect your app to activate the dash cam.
Connect daw. Hanapin natin dashcam without screen. So turn on daw muna tong pindutin daw po muna to para ma-turn on yung hotspot para makakonect tayo sa 70My na app. Wi-Fi hotspot is on. Yun, ito 70My 7310 connected. Next. Okay, yun. So adjust na natin. Yun. Take photo. Ito yung mga voice command. Pwede mo siyang utusan. Settings. Video resolution is 1.5K. Meron 1080p. Kung gusto mo mas mababa. Pero sasagad natin siya sa 1.5K yata to. Yeah, 1.5K. Almost. Something like that. Record audio. Record natin Audio on. recording is on. I'm not sure kung naririnig ako dyan sa microphone, but kung naririnig ako, big points. Kasi ibig sabihin at least, di ba? Maganda yung microphone niya if ever man na merong conversation during, I don't know, something happens, incident. Pero usog, syempre. And rinig ng mic. And hindi ko pa nakikita ang pinaka-result niya, pero hopefully nakikita natin kahit umaambon na. Ayan, medyo maano na sa windshield. May ambon na po. Ambon. Sana nakikita pa rin na maayos. Kumusta naman yung liwanag, yung linaw. Sinagad natin yung resolution syempre. Take note nga pala, kung sinasagad ang resolution, malakas din po yung kumain ng storage. Currently, ang nilagay natin dyan ay 256GB na microSD card. So supported niya ang 256GB na microSD card, which is good. Sa iba kasi ng mga entry level hanggang 64GB lang, at best 128GB, but this one supported niya at least 256. I'm not sure kung supported niya hanggang 1TB. Yun, may lubak. Naging shaky ba siya? O okay pa rin naman? Hindi ba masakit sa ulo yung lubak? Baka maging mauga yung video. Ayan, puro lubak tayo ngayon. Yes! Ayan na nga. Kamusta ang quality na may OIS DIS kaya to? Anyway, minor pa naman na lubak yung tutusin. Pero at least makita natin kung okay lang ba siya na malubak. Stable ba yung video? Okay, so after more than a week of use, ito na po ang verdict natin. So, para sa kanyang budget price, actually acceptable naman na sa akin. Not really pinaka magaling sa lahat. But pwede na to. Budget price, tsaka plug and play lang. Yes, plug and play lang as you can see. Sasaksak nyo lang to sa pinaka, ano ba tawag doon? Basta yung parang lagay ng sigarilyo dati ng mga kotse. Ito lang, ganito lang, lalagyan nyo lang to. And then, that's it. Provided siyempre na nalagyan nyo rin ng micro SD card. And then, that's it. So, para sa akin, bibigyan ko siya ng rating na pwede na. Yes, pwede na. Kasi don't get me wrong, malinaw po siya sa daytime. Maganda yung quality, nababasa yung plate number, so on and so forth. But kapag madilim na, gabi na, medyo challenging na. Pag masyado mabilis, parang nahihirapan siya na i-capture yung mga plate number na maayos. Yeah, yan, kita nyo naman yung sample. Pero ang hirap nga naman mag-expect na masyado kung ganito lang naman ang price niya. Budget lang. So, sa gabi, usable, pero hindi po siya ganun ka linaw. Again, this is an entry-level dashcam. That's what you get. Pero pagdating sa araw naman, kung araw ang biyahe, solid. Hindi po kayo mabibigo. Ang ganda ng quality. Basado lahat ng plate number. Solid na para sa akin ito. Yeah. So again, this is the 70My M310 dashcam. You know, plug and play. That's it. Kung interesado kayo, iwan ko link sa video description. Next video, try naman natin itong dashcam A510 set, the dual channel recording naman. This one with screen, yun naman tatry natin. Okay, abangan nyo na. So hanggang doon lang, this is Cotman. I'll talk to you again soon.